implicit differentiation. Okay. Pag sinabing implicit, ano ibig sabihin ba nun? Lang. GMT natin. Implicit. Sabi, implied though not plainly expressed. Essential or very close connected with, always to be found in, or with no qualification or question. Siguro ang best is very close connected with. Sabi very close connected with. Pag ginawa natin yung sa math, ano ibig sabihin ng very close? Magkakasama, di ba? Yun na lang, isipin nyo. Pag sinabi na lang implicit, magkasama si X and Y. Kung hindi siya naka-explicit, ano kabaliktaran na implicit? Ewan ko kung may explicit. Ano ginagamit ko lagi? Explicit. Pag sinabi naman explicit, nakahiwalay. Explicit. Ay, may SPG. Hindi yun ang meaning na kailangan. Clearly or in detailed. Sabihin, clearly or alam mo na ano yung value ng Y agad. Kanina, ganun yung nangyayari. Lahat ng value natin, di ba, naka-express na Y is equal to something. F of X or equal to something. Kaya na-derive natin agad ang dy over dx or d of f of x over x. Tama? Yun yung explicit na ginagawa natin kanina. Ngayon, sa implicit differentiation, pwede natin siyang sabay na i-derive agad-agad. Kasi sabi dyan, di ba, by definition, no, some functions are implicitly defined. Ibig sabihin, f of x and y is equal to 0. Ano ibig sabihin nun? Magkasama si x and y sa isang side equal to a something. Hindi lang siya f of x is equal to 0. Ano ibig sabihin dito? You can solve, sinusulat ko lang nasa PowerPoint for y in terms of x and rewrite it as y is equal to f of x. Pwede naman yan eh. Pwede mo mag-isolate. Itong part na to, pwede ka naman daw mag-isolate. Y. And gawin mo siyang explicit. Pero minsan, ano nangyayari dito? Napaka-tedious niya. Bakit nasasabing tedious? Diba? Pag nag-isolate ka nga lang ng y, mahirap na siyang i-factor out. Minsan hindi na kaya, no? Madalas ginagamitan pa natin ng inverse. Katulad ng last time, diba? Ng mga process natin para malang mahanap yung inverse function. So ngayon, pwede tayong gumamit ng implicit differentiation. Para maging mas convenient siya. Paano nangyayari si implicit differentiation? If we have derivative of x respect kay x, 1 lang din yon. Pero if we have derivative of y respect kay x, equal yan kay dy over dx, or we can have a y prime na lang. Okay? So, paano yun? Excuse me. Let's have an example. Huwag muna yun nandoon sa binigay ni ma'am kasi baka mahirapan po tayo agad. Number, dapat 7, no? 7A muna tayo.
Number 1 na lang ako. Magbigay ako ng iba. What if we have x squared plus y squared is equal to 25? Paano gagawin dyan? O, gawin ko muna yung explicit. Ito, kaya pang i-isolate. So, magiging y is equal to square root ni 25 minus x squared. So, i-derive ko siya, dy over dx, magiging 1 over 2 square root of 25 minus x squared times negative 2x. So, cancel the 2. So, we can have negative x over square root of 25 minus x squared. Yan yung sagot. Pwede din naman po natin directly na siyang isolve, which is, if we have x squared plus y squared is equal to 25, derivative ng 2x is equal to 2x dx over dx. Tama? Tama yun, di ba? Kasi inner function ng x, yun na nga yun, yung 1. Plus, derivative ng 2y. Sige nga, derivative ng, 2y, sinabi ko na. Derivative ng y squared is 2y. Using the power rule, nasusundan? Pero ay 2y lang ba? No. Meron pa tayo natirang y. Ano yung inner function? Derivative daw ng y respect sa x. Plus 25 equal 0. Nakuha yun? Ito, makakancel, magiging 1. Ito ngayon yung sinasabi natin kanina na magiging y prime. So, ang magiging sagot natin ngayon ay 2x plus 2y y prime is equal to 0. Nasundan po iyon. Ngayon, ano kailangan nating hanapin? Di ba kailangan mong mahanap si y prime or yung derivative niyan? Kaya isolate mo ngayon ito. So, magiging, ang sagot dito, magiging 2y y prime is equal to negative 2x divided by both side by 2y. So, makukuha natin si, sino? Y prime is equal to, cancel din si 2. Negative x, ay, nangyayari. Over y. Answer. Sir, magkaiba yan. Sino kasabi magkaiba yan? Pakipindot ang heart. Wala na. Same, tama naman, hindi po yan magkaiba. Same lang din po yan. Ang nagkataon lang, di ba itong nasa baba, AY din po ito. Paano ko nasabi? Ito po yan, oh. Yan yung expression ko na yan. Di ba? So, ano lang downside nito, no? Madali si implicit as explicit kung kayang i-isolate si Y. Pero yung mga problem natin kung hindi na kayang i-isolate si Y, doon dadali si implicit. Tama ba? Sa explicit, madali kapag kaya i-isolate. Pero mahirap na kapag hindi kaya i-isolate. So, ang gagawin mo, mag-i-implicit differentiation ka na lang para mas madali siyang makuhanan ng derivatives. Okay po? Sige, mag-isa pa tayong example. Itong binigay. Number 2. Meron tayong y cube plus y minus 3x squared is equal to 25 at 2x plus 5. Ayan, kaya ma-isolate si y? Hindi, no? Kasi we have 3 values of y. Diba? Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang isolate si y dyan. Tama ba? Ewan ko. Kung gusto niyo isolate si y. Kaya gagawin natin si implicit differentiation. You just derive it as follows. So, magiging 3y squared
Kasi derivative ng y cube is 3y squared. Tapos, ano kailangan? Basta pag nagde-derive ka ng y respect kay x, may dy over dx. Or equal yan kay y prime. Plus, derivative ng y, 1. Dy over dx. Minus 3 times 2x dx over dx is equal to 2 dx over dx plus 0. Ano papansin nyo, pag ganito, cancel na yan. So, sa mga susunod, di na natin kailangan isulat yan, no? Ito na lang kailangan natin isulat. Pwedeng gawin natin y prime. Ito, y prime din. So, answer is 3y squared y prime plus y prime minus 6x is equal to 2. Pero ngayon, hinahanap nga natin yung dy over dx, which is the y prime. Isolate mo si y prime. So, magiging 3y squared y prime. Wait lang. Y prime plus 1. Tapos ito, lilipat mo siya. Magiging 2 plus 6x na siya. Okay? So, divide mo na lang both side. Ang makukuha mong sagot sa y prime ay 6x plus 2 all over 3y squared plus 1. Answer. Ano lang? Sir, ayos lang po na may y sa sagot. Yes po. Hindi nyo tinanong, pero tinanong ko, no? Sinagot ko. Sige, punta na tayo sa example ni Ma'am Angela. Gawin ko siyang number 7, pero number 8. Number 3 natin. X squared y plus 3xy squared minus x squared plus y is equal to 0. Tandaan nyo, pag may y squared, mahirap na i-isolate. Diba? Ano gagawin ko? Ito. May x and y. Anong gagawin ko pag may two types of function tayo? Gagamit tayo ng product rule kasi ito si u, ito si v. Ganun din. May u, saka v din dito. Factor, hindi ko ipa-factor yan. Mag-i-implicit talaga tayo ngayon, no? Hindi ko siya ipa-factor out. Okay? O, ngayon. Ayos lang yan. So, anong gagawin natin? Kukunin ko muna na para hindi kayo malula. Unahin ko muna dito, mag-orange tayo. Si x squared saka y, ano derivative niya? Ano ang u? X squared. Ano ang du? 2x. Ano ang v? Y. Ano ang dv? Plus 1 sa magsasabi, plus 5 magsasabi ng dv. Okay. Plus 1 sabido. Ay, umatin ka na eh. Sasaling kita eh. O sige, okay na. May y prime. Di kasi nakikinig eh.
Charot lang. 'Di ba tatandaan niyo 'pag dine-derive si y, lagi kang may y prime. Kasi naka-respect siya kay x, eh. 'Di ba? Ito nga, oh, ilang beses na natin ginawa, oh. Oh, dito din, oh. Ayan, oh, y prime. Okay? Gets? Ngayon, ang sagot natin dito, u db plus b du. So, u is x squared, db is y prime, plus b is y, du is 2x. O, ayusin natin. X squared y prime plus 2xy. Yan yung sagot ko dito. X squared y prime plus 2xy. Next. Ang kulay naman, green. 3xy squared. Ano ang u? 3x. Pwede naman 3y, no? Huwag ko na papahirapan. 3x na lang ako. Mas magaling ako sa x. So, 3. Next. V. Y squared. dv. 2y. 2y lang ba? May y prime. O, nasusundan niyo pa ba? O, sige. Suko na. Ano susunod? U dv plus v du. So, u is 3x times dv na 2y prime plus v na y squared du na 3. So, ayusin lang natin, magiging 6xy prime plus 3y squared. Okay. Question? O yan, sige, observe nyo. Oh, hindi nag-charge. Sunod. Siyempre, di pa tapos. Ayan, no? Mag-derive ka pa. Meron pa tong, ito na, plus, minus 2x plus derivative ng y prime. Y prime is equal to 0. Isolate mo lahat si y prime. Di ba? Lahat na may y prime, add the line mo. So, magiging y prime x squared plus 3xy plus 1. Equal ngayon, transpose mo nga ito mga to. Negative 2xy, negative 3y squared, minus 2x, plus 2x. Therefore, ang y prime natin, divide mo lang sila, negative 2xy minus 3y squared plus 2x all over x squared plus 3xy plus 1. Answer. Ay, may kulang ako. Bakit ako may kulang? Double check nga baka may mali ako nasulat. Sir, yung 3xyy prime po dapat 6xyy prime. Ito. Ito yun, no? Okay. Nakakopy lugaw. Ito. Dapat ito yun. So, magiging 6 dapat to. Thank you. Nakikinig pa pala kayo.
Sabihin niyo naman agad. Dami kong binura. Nagalit pa, no? Okay na. Okay. Question? Kaya? Kunti na lang. Last number. Okay, ma'am. At ang bigat naman ng sad face na ito. Again, mapapractice nyo pa rin naman to sa Delta Math, no? Sabi ni Sir ay, ako pala sabi. Meron nasabi ko Sir Jello. Sabi ni Sir Jello, meron daw nag-post. Kailangan pala mag-Delta Math bago mag-quiz. Opo, ganun po talaga. Porket yung Delta Math yung ine-extend ko sa kabaitan ko talaga. O, di ba? Pati bong yun. Kala nyo ako mabait? Hindi. Tinitignan ko talaga yung mag-aaral. Kahit yung deadline. Kasi alam ko naman deadline, dun niya palang gagawin yun eh. Yung iba yung nag-aral bago mag-quiz, tinry yung Delta Math. Tingnan nyo, nag-Delta Math kayo ngayon. Nakita nyo napakadali lang ng quiz. Okay? Sige, number 8. May na yung sermon. Number na tayo. Which is number 4 na natin. Square root of xy is equal to 1 plus x squared y. May x squared y tayo kanina. O, meron tayo x squared y, no? Copy-paste ko na to. Diba? Wala natin pahirapan. Ito din yung sagot naman doon. Tama, di ba? Copy. Ay. Paste. May mga lumabas sir na dito. Okay. Yan talaga. Akala nyo kasi hindi ko nga kinuha yun. Oh, okay na to. May sagot na tayo dito. 0 na to. Tapos ito x squared y prime. Yung prime nyo baka maging 1 Gandahan nyo naman yung prime nyo. 2xy. O ngayon, doon tayo mag-solve. Ito solve natin ngayon. Square root of xy is equivalent sa xy raised to 1/2. O ngayon, magpa-power rule tayo, tapos magpa-product rule tayo para sa du. So magiging 1/2 xy raised to negative 1/2. Then ano power rule niyan? uv ay power rule u dv plus v du. Ano ang u? X. Anong dv? Derivative ng y? Y prime. Plus, anong v? Y. Anong du? 1. Kung gusto mong kabisaduhin, always naman lalabas yan. Derivative, if we have xy is equal to 0, ang derivative niyan, ano po? Ang laging sagot niyan, magpala dy over dx. Pag in-explicit differentiation mo to, laging ang sagot niyan ay xy prime plus y. Okay? Tandaan nyo yan. Laging ganyan yan. Okay po? O, ano na sagot dito? Magiging 1/2 ng pwede ko na ibaba, no? 1/2 square root of xy multiply by xy prime plus y. Pero, naka-parenthesis yan. Nakuha yan? O, i-distribute ko pa yan then. Ba't kailangan ko i-distribute to ngayon? Kasi i-isolate ko si x prime. So, meron tayong x over 2 square root of xy, y prime, plus y over 2 square root of xy.
Ayan yung nasa right side ngayon. So, kumpletuhin na natin. So, meron tayong x over 2 square root of xy, y prime, plus y is equal to 2 square root of xy is equivalent to x squared y prime plus 2xy. Ay, pumangit na. Yan. Ngayon, isolate ko to. Yung mga yan. So, lilipat natin sila. So, magiging y prime dito. Tapos ito ay x over 2 square root of xy. Pag nilipat ko, magiging negative x squared. Okay? So, equivalent to 2xy plus y over 2 square root of xy. Therefore, y prime is equivalent to 2xy plus y over 2 square root of xy all over x over 2 square root of xy minus x squared. Answer. Pero kaya pala yatang i-simplify ito. Tignan niyo po, i-LCD ko to dito, LCD ko din to dito sa baba. O pag in-LCD ko siya, 2 square root of xy, ano mangyari sagot sa taas? 4. 4xy square root of xy plus ano kabila? Giging plus ba dapat? Minus. Ayun, nagkamali tayo. Plus to, ima-minus natin kasi lumipat eh. Diba? Tinranspose ko, so minus dapat to. Minus y na lang. Tapos, all over, sa baba. Ang LCD ko sa baba ay 2 square root of xy din. Tapos, x minus 2x squared square root of x. Okay, mapansin nyo, cancel to. Ano matitira? So, y prime is equal to 4xy square root of xy minus y all over x minus 2x squared square root of xy. Yan. Answer. Question. Hindi pa ako isa. Parang hindi pa ako satisfied. Nahirapan pa yata kayo. Saka ako magta-try. Again, recording na lang kung kailangan nyo na umuwi. Hanggang 7 lang yata dyan, no? Pero siyempre, sulitin na natin. Wala na pala akong binigay dati. Sige. Meron pa palang isa. Mamaya. Mapunta na tayo. Next is trigo. Kaya nyo bang trigo? Sir, pwede pa rin po ba i-factor out yung x sa taas? Huwag na. Ano magpa-factor out sa x? Wala namang x yung kabila. Sa baba meron. Pero sa taas wala. Y? Pwede din naman. Sige. Y is equal to 4x square root of xy minus 1 all over x 1 minus 2x square root of xy. Ayan, sige, factor mo siya. Yun lang pala eh.